Dear Kuya Allen, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jan. May ilan na din akong mga kakaibang karanasan, katulad ng mga kwentong pinapadala sa inyo. First year college ako noon at galing ng probinsya. Nakadorm pa ako noon dahil ayaw ng nanay ko na mag-bed space lang ako. Madami kasi siyang nababalitaan na napapariwara. Dahil hindi maiwasan na may makasama ka na sa bed space na bad influence din. At isa pa, hindi kasi ako marunong sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Sa unang buwan ko ay sagana ako sa allowance. Hindi naman ako magastos na tao kaya naman may naipon ako na malaki sa unang buwan ko. Hanggang sa maengganyo na akong manood ng sine. Dati kasi wala akong hilig sa mga sinehan. Nasanay kasi ako sa probinsya na DVD ang inaabangan ko kapag may bagong movies na magaganda. Simula nang yayain ako ng classmates ko, ay halos linggo-linggo ay laman ako ng sinehan sa mall. Pero minsan nang nadaan ako sa isang lumang sinehan, ay natukso akong pumasok sa loob kasi bold yung pelikula doon. Ilang taon ka na, boy? Ang tanong sa akin ng nasa ticket booth. 21 na po. Ang sagot ko naman kahit 17 pa lang ako noon. Hindi naman halata kasi malaki akong bulas. Nasa 5'8" na yata ako noon. Buti na lamang at hindi ako hinanapan ng ID. Medyo kabado ako noon kasi first time at mag-isa lang talaga ako. Boy, gusto mo bang magpa-service? Ang tanong sa akin na ikinagulat ko habang naglalakad ako sa madilim na hallway papasok sa sinehan. May naaaninag akong tao pero hindi ko makita ang muka. Hindi ko rin alam kung ano ang tinatanong niya. Basta sinundan ko na lamang ang liwanag ng screen. Binaliwala ko lang yung nagtanong sa akin. Nang nasa mismong sinehan na ako ay nahirapan ng mga mata ko na maghanap ng upuan. Hindi ko kasi tuluyang maaninag kung may mga nakaupo o wala. Kaya tumayo na muna ako sa may likurang bahagi. Unti-unti ay nakapag-adjust sa mga paningin ko. Halos wala palang taong nanonood. May ilan ding nakatayo sa may likuran na panay tingin sa kinatatayuan ko. Hindi ko mawari kung ako ba ang tinitingnan nila. Kahit alam ko na maraming bakanting upuan, ay nanatili lamang akong nakatayo sa likuran. Luma na kasi ang sinehan at gusto kong lumiwanag muna para malaman ko kung malinis ang upuan ko. Tara boy, upo tayo doon. Ang alok sa akin ng isang lalaki na lumapit sa akin. Sige po, upo lang kayo. Ayos lang ako dito. Ang sabi ko na lang kahit medyo kinakabahan na ako. Medyo boses bading yung kumausap sa akin. Kahit parang malaki ang katawan niya. Kaya talagang kinabahan ako sa isang yun. Nang matapos ang hindi naman masyadong bold na pelikula, ay biglang isiningit ang alam nyo na. Nakapanood na din ako sa DVD ng ganon. Pero iba pala sa widescreen. Biglang nagising yung alaga ko. Naka-basketball shorts lang pa naman ako noon. At mahirap ipagkaila kung galit na si Manoy. Hindi ko na malayan na may tumabi pala sa akin. Parang galit ito ah. Ang sabi ng tumabi sa akin.
Inawi ko kaagad ang kamay niya. Wala namang ganyanan pre. Ang medyo paggalit kong nasabi sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, hindi naman siya mukhang bading. May itsura pa nga siya at mukhang estudyante din tulad ko. Sorry pare, kala ko kasi game ka. Ang paghingi niya ng paumanhin. Hindi ko gawain yun. Piliin mo ang gagawin mo ng ganun. Hindi lahat ng nanonood dito ay tulad ng iniisip mo. Ang medyo paggalit ko pa din na nasabi sa kanya. Sorry na nga bro. Ang muli niyang sinabi at umalis na din siya kagad. Kahit kabado ako ay nilakasan ko ang loob ko na magalit sa taong yun. Mas malaki naman ako sa kanya. Pero mukhang mas matanda siya sa akin. Muling nabaling ang attention ko sa screen na kasalukuyang pinapalabas ang movie. Dahil sa nagugustuhan ko ang aking pinapanood, hindi ko nararamdaman ang pangangawit sa aking pagkakatayo. Mahigit kalahating oras din yata yung movie nang may marinig akong boses sa may gawing harapan ko. May pader kasi na halos hanggang dibdib ko ang nasa harapan ko. At sa kabila nito ay ang unang linya ng mga upuan. Humakbang ako papalapit sa pader na yon at dumungaw sa kabilang side nito. Nabigla ako sa aking nakita. May isang lalaki ang nakaupo at nakasubsob na isa pang lalaki sa harapan niya. Napatingin pa sa akin yung nakaupong lalaki. Baliwala lamang sa kanya na makita ko ang ginagawa sa kanya. Kakaibang kiliti ang dulot ng nakita kong yun sa akin. Parang na-excite ako na panoorin din ng dalawa. Dahil sa liwanag mula sa screen, ay napansin ko na mukhang bata pa ang lalaking nakaupo at mukhang gwapo din. Sa tingin ko ay nasa high school pa lamang siya. Yung nakasubsob naman ay parang may edad na. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit mas interesado akong panoorin yun. Pagkatapos nila ay inabutan siya ng pera at umalis na sa tabi ng mas batang lalaki. Pero hindi pa rin nag-ayos ang mas batang lalaki. Bigla siyang tumingin sa akin. Gusto mo rin ba bro? Ang tanong niya sa akin. Nabigla ako sa tanong niya. Agad akong umatras at bumalik sa dati kong kinatatayuan. Hindi nagtagal ay napansin ko na tumayo na din ang lalaking nagtanong sa akin. Sinundan ng mga mata ko ang pagkilos niya. Bigla akong kinabahan nang malaman kong papalapit siya sa akin. Mura lang bro. Ang bulong niya sa akin nang tabihan niya ako. Binaliwala ko lamang siya. Sige bro, presyong estudyante lang. 500 lang, ayos na sa akin yun. Ang sabi na naman niya sa akin. Pasensya na pre, wala akong pera. Ang sabi ko na lamang. O sige bro, kahit 100 na lang. Ang pagpupumilit ng lalaki sa akin. Pasensya na talaga, hindi ako gumagawa ng ganun. Ang sagot ko naman. Di tuturuan kita. Ako muna ang magtatrabaho, tapos kayahin mo ang ginagawa ko. Ang pangungulit pa rin niya sa akin. Wala talaga akong pera. At nakakahiya naman na gawin yun dito. Ang pagtanggi ko pa rin. Ayos lang yun na gawin dito. Madami naman ang gumagawa ng ganun dito. Walang makikialam sa atin. Ang sabi naman niya.
Sorry bro, hanap ka na lang ng iba. Ang pagtanggi ko pa rin. Bigla niyang sinapo ang aking harapan. Ewan ko pero parang nawalan ako ng lakas ng loob na alisin ang kamay niya at hinayaan ko na lamang siya. Sige bro, libre na lang ang service ko para sa'yo. Ang sabi na naman niya. Kinuha naman niya ang isang kamay ko at inilagay sa harapan niya. Ayos ba bro? Ang tanong pa niya. Tara, doon tayo banda. Ang yaya niya sa akin. Sumunod naman ako sa kanya. Namili siya ng upuan na medyo malayo sa ibang nanonood. Tinabihan ko naman siya. Ayos ka lang bro? Ang tanong niya sa akin. Napatango lang ako sa kanya. Tandaan ang pagsang-ayon ko sa gusto niya. Grabing kiliti ang nadama ko habang ginagawa niya yon. O ikaw naman, ang sabi niya sa akin. Anong gagawin ko? Ang tanong ko naman sa kanya. Katulad ng ginawa ko sa'yo. Ang tugon naman niya. Sandali lang at maghugas muna ako sa banyo. Dito ka lang, ang sabi naman niya. Iniwan niya muna ako. Nagdalawang isip naman ako. Parang gusto ko na din umalis na parang ayoko pa. Parang may nanunukso sa akin na subukan ko din. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Yung bang ayaw ko na gusto ko rin. Pero makalipas lamang ang ilang minuto ay muli siyang bumalik. At ipinagpatuloy na namin ang mga bagay na yon. Natigil lang kami sa aming ginagawa nang may umupo sa tabi niya. Agad itong yumako sa harap niya. Grabe yung pagkahayok ng tumabi sa kanya. Hindi man lamang nagpaalam at agad na niyang ginawa yung gusto niyang gawin. Hindi naman niya pinigilan ito. Hinayaan na lamang niya ang gusto niyang gawin nang tumabi siya sa kanya. Pinanood ko na lamang sila. Tila expert na yung tumabi sa kanya. Nakakuha naman ako ng pagkakataon na umalis na sa tabi nila. Hindi na ako nagawang habulin pa ng lalaki na yon. Pumasok lamang ako sa toilet at naghugas ng kamay at nagmumog na rin. Agad ko na ding nilisan ang sinahan na yon. Sa aking pag-uwi, gulong-gulo yung isipan ko. Hindi ko mapaniwalaan na nagawa ko yon. At sa isang pampublikong lugar pa. At ito ay sa loob ng isang sinihan.